Lungkot-lungkutan na naman. Gosh. Alam nyo, maraming disadvantage at advantage yung mag-isa kang nakatira. Mag-isa ka. Marami talagang advantage. Kasi, may sarili kang space. Pag ginusto mong kumilos, pag ginusto mong di kumilos, nasa sayo. And you can do anything you want. Ang disadvantage lang siguro sa akin, as of the moment, is nasanay kasi ko nang may kasama. So, at the end of the day, alam ko may katabi kong matulog. Kahit na hindi kami 24/7 magkasama, alam kong uuwi siya. Ewan ko ba kung bakit, kung kailan nag-30 mahigit na ako. Ngayon ko pa ito naramdaman. Ngayon ko patatahakin talaga tong ganitong heartbreak. Yun nga, shit happens. Ang lungkot lang. Ang lungkot. Sobrang lungkot. Pero parang natutuyot na ako kakaiyak. Alam ko lang na malungkot. At hindi ko rin alam kung ano yung makakapagpawala ng lungkot. Tama ba na kontakin ko siya? Sabihin natin, kinontak ko. Paano kung hindi naging maganda yung resulta? Di mas nakakalungkot. Paano naman kung maging okay? Maging kami ulit. Tapos maulit na naman. Ang hirap kasi, basta ang hirap maging babae. Kung kahit ikaw na yung nagsakripisyo, ikaw na yung tumira sa kanila, ikaw na yung nakisama, kulang pa rin. Hindi magiging sapat na ewan ko. Basta sobrang dami kong tanong, sobrang dami kong question. Ano pa ba? Bakit ganun yung thinking? Wala na, papagod na rin ako magkwento sa ibang tao eh. Napapagod na rin ako kasi ayoko na siya magmukhang masama at ayoko na magmukhang nagpapaawa ako and whatsoever kasi nakakaawa na nga yung sitwasyon ko eh. Alam mo yung tipong bakit ba hindi ako pinipili lagi? Bakit pag nagde-decide ako ng para sa sarili ko, bakit laging parang mali? Tama yung line ni Catherine eh, dun sa House of Us.
Sa dami ng pagkakataon na lumaban ka, isang beses ka lang napagod, isang beses lang na question mo kung kaya mo pa ba, pero pinabayaan ka talaga. Kaya ko namang tiisin na hindi kami magkasama basta pumupunta siya dito. Pero yung ginawa niya sa akin kasi nung huli, iba na. Pinagmukha niya akong tanga. Madaling araw pumunta ako doon. Tapos nagising siya. Tapos di niya ako pinansin. Umiiyak ako kasi nag-aalala ako sa kanya. Kung ano nangyari sa kanya. Pero ang himbing ng tulog niya. Siguro ako talaga yung taong hindi ka pili-pili. Siguro pinanganak lang talaga ako. Display lang. Para na madagdagan ng isang populasyon ng mundo. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit wala si Angel ngayon. Kasi nahirapan din siya eh. Kawawa lang yung bata. Ay. Shit happens. Hanggang ngayon ako mararamdaman yung ganito kalalim na lungkot. Yung tipong lungkot na hindi mo na ma-explain kung saan nanggagaling. Para bagang mahal na mahal ko si Jun. Mahal na mahal ko yung taong yun. Araw-araw chinecheck ko. Araw-araw umaasa ako. Na magchat-chat man lang siya nang hindi katarantaduhan na kung ano sinasabi niya sa akin yung maayos na tanong, yung maayos na pag-uusap. Kasi never naman yung binigay sa akin yung maayos na pag-uusap. Ewan ko ba, lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng kakilala ko, lagi nilang sinasabi na ang sarap kong kausap, pero siya mismo, na nakasama ko ng 5 taon sa iisang bubong, ayaw niya akong kausapin. Yung 5 taon na yun, wala akong self-confidence. Kasi paulit-ulit niyang pinaparamdam sa akin na wala akong kwenta. Nawala lang ako, na babae lang ako. Na hindi niya ako asawa, kasama lang niya ako sa bahay. Wala man lang siyang decency sa akin na nabili yung gamit ko ng maayos. Nakabili na siya ng cellphone niya. At yung pinambili niya ng cellphone niya, pinabentahan pa ng TV ko. Kahit sa isang bagay na binili niya para sa akin, binenta pa niya. Ina talaga. Ewan ko. Wala na ba talaga akong pag-asa? Naging masaya ng totoo. Kaya ko naman lahat ng problema. Ang hirap mag-isa.
Ang hirap mag-isa lalo na kung sinet mo na yung sarili mo, nakasama mo na siya habang buhay. Ang hirap. Diyos ko po. Hindi ko rin naman siya masisi. Siguro talaga ang sama lang talaga ng ugali ko. Ako na talaga may kasalanan nito lahat. Hakuin ko na ako na talaga lahat. Mali na pinili ko yung sarili ko. Mali na naghangad ako ng magandang buhay sa aming dalawa. Mali lahat. Ako nang mali.